Welcome back sa Pocket Sense. It's me, Eric. At ngayon, pag-usapan natin ito. JPG Ultramale. O, John Paul Gaultier Ultramale. So, kung fraghead ka or kung nasa frag groups ka, international man or local, sigurado ko na nakita mo na to or narinig mo to or nabasa mo to somewhere doon. Kasi very popular. So, nilaunch to noong 2015 and nag-start ako mag-collect 2019 eh. Nung nandun ako sa point na naghahanap na ako ng mga pangmalamig na pabango. Nakita ko yung tinatawag nila na clubbing fragrance. Clubbing scents. So, tatlo yung laging lumalabas na. Eros, Paco Rabanne 1 Million, saka ito. So, ito lagi yung magkakalaban. So, ito yung huli kong na cup na battle. Kasi, nagkaroon ako ng Eros. Siguro for the simplest reason na ang dali kasing makakuha eh. At ano siya sa market? Very common. Yung Paco Rabanne 1 Million, nakalimutan ko kung saan ko nakuha yung una kong bote. Pero gandang-ganda ako sa bote kasi noon. Yung gold bar. Tapos, parehong nagustuhan ko. Ngayon, ito na. Last na. Biglang lumabas yung 9pm. Yung AFNAN 9pm nung 2020. Tapos, mahilig din kasi ako mag-decant ng mga... Kasi kino-consider ko to ng mahal na perfume nun eh. So, na-sample ko. Na-compare ko pareho. Although, maliit na decant lang. So, sabi ko noon, magkalapit yung 9pm saka to. So, parang ako, nag-settle na ako dun sa 9pm. Pero siguro after a year, nagkaroon ako na ito. Sabi ko kung uulitin ko, or kahit na hindi ulitin, I mean, may option ka na kasi ngayon, di ba? 9pm, Rams Silver. Bibili pa rin ako nito for personal consumption. Iba pa rin talaga siya. Sabihin na natin malapit yung dalawa na yun. 9pm sa Rams Silver. Parehong good alternatives. Iba pa din. Kahit sabihin natin magkalapit na pero malayo pa rin. Iba pa rin talaga. So, yun. Yung perfumer niya, si Francis Kirk Dejan. Nahihirapan akong basahin at i-pronounce eh. Pero, I'm sure familiar kayo doon sa kanya. Kasi sikat talaga siya, lalo sa mundo ng pabango. Siya rin yung gumawa ng Baccarat Rouge 540. So, isang matamis na perfume din. Tapos, very popular din. So, punta tayo sa scent profile. Initial spray sa kanya, maamoy mo kagad yung prominenteng note. Yung niya, matamis, saka para siyang fruity na sweet na fresh. So, ganun siya lumalabas. Tapos, sinamahan ng lavender. Ano pa ba yung nandun? Bergamot, lemon, saka may isa pa eh. May mint. So, ako, ang nakukuha ko kagad sa umpisa, yung yung lavender, saka yung mint. Siguro nasa background yung bergamot, saka yung lemon. Nagigets ko yung freshness eh. Pero parang ang nababibe ko dun sa freshness yung pagka-social yung lavender tsaka yung tawag dito, yung uplifting na vibe ng mint. Diba trademark ng Jean Paul Gaultier yung mint? Kasi pagka sinabi mo sa akin na mint, naalala ko Lemal. So, yun. So, combination ng para sa akin sa top, initial spray. Combination ng mint, lavender, tsaka, combination ng lavender, tsaka mint. Yun yung una ko natatanggap. For me, ang complex na kagad niya sa initial spray pa lang. Kasi, bihira ako maka-encounter nung something na fruity, na sweet, na fresh. Tapos, uplifting. Tapos, yung combination ng notes pa lang, parang iba. Tapos, nag-swak. Nag-jive sila. Hindi sila sabog-sabog. Hindi sila all over the place.
Kumbaga, ang very positive para sa akin yung combination nila. Ang gandang amoy yun eh. Very intense, very strong, very sobrang lakas mag-project sa initial spray pa lang. Pero for me, hindi ako na-off na na-attract. Kabaliktaran nga na-attract pa ako. Same thing dun sa mga ibang napatesting ko na nito, mapababae or mapalalaki. Na-attract dun sa amoy. Okay, habang nagta-transition, papuntang mid, papuntang dry down. So, doon na lumalabas yung ibang mas prominente na notes. So, meron siyang vanilla, meron siyang cinnamon. So, habang nagta-transition papuntang mid hanggang dry down, mas nagiging social na yung... mas nagiging social, mas nagiging warm, pero may sweetness pa rin. Hindi nawawala yung sweetness niya all throughout. Parang ang dating niya sa akin habang tumatagal nagiging dessert. So it may come off na sobrang tamis sa ibang tao, kasi sa akin alam ko matamis na talaga siya. Mas natatamisan ako sa 9pm kaysa dito. Mas nakakapalan ako dun sa vanilla nito eh. Mixture ng something creamy siguro, tsaka ng sweetness, tapos may cinnamon, diba? So siguro doon nga papunta, parang dessert, parang pagkain habang nagka-transition. So unti-unti papuntang mid, papuntang dry down, nawawala na yung freshness. So nalilipat na doon sa warmth, saka sa sweetness na lang. Pero sobrang tagal niyan kasi yung initial spray ang tagal bago mag-transform eh. Tapos, siguro in total, longevity, easy, more than 10 hours. Easy. Sa laundry basket, nangingibabaw din yung amoy niya. Tapos, medyo weird, kasi diba, matamis, pero hindi siya nakakapanlagkit. Although, hindi ko ito ginagamit ng mainit talaga. Maaraw, ganyan. Sa damit, it comes off, ang uplifting ng vibe. Kahit yung nasa laundry basket. Hindi ko talaga siya natitake na, or baka yung tolerance na ilong ko sa matamis naging ganito na. Pag sa 9pm kasi, mas natatamisan ako. So, yun. Projection, super lakas. Pag tinawag mo siyang clubbing scent, oo, niya, parang siguro kung tao to, tapos sinabihan mong clubbing scent ka, nakataas pa yung noon niya na sabihin ko, clubbing scent ako, kasi sobrang lakas talaga niya. Kung familiar kayo sa mga gimikan, ako konti pa lang naman yung napasok akong ganyan, pero alam ko kasi may medyo malaking area din, tapos malamig. Pumasok ka na, ito yung suot mo, ni-introduce mo talaga yung sarili mo dun sa venue eh. Talagang project on project. Deserve niya talagang matawag na party fragrance. Tapos, ang inviting, magtatawag na atensyon. Sigurado mapapalingon din kasi yung mga tao kung dumaan ka na amoy. Yun, si Centrail, andun din. Yung scent bubble niya sobrang laki. Lalo kapag ginamit mo sa setting na malamig. So, I suggest kung gagamitin mo to sa ganong area, sa mga malalamig. Hindi ko siya nakikitang okay kapag yung nagje-jeep ka, ba, or nag-aangkas, nag-move it. Kasi, doon siguro baka maging malagkit yung feeling. Lalo sa weather ng Pilipinas, Siguro kung nandun na tayo sa panahon na mas malamig, eto, siguro magda-December, January yan, malalamig. Or kung umuulan, okay lang sigurong gamitin siya. Pero better talaga siya sa malamig. Sa gabi, ganyan. Pag tatambay kayo sa Tagaytay, pag pupunta kayo sa Baguio, ganun, bagay siya sa ganun. Pero best siya pang party. Ang bagets ng amoy,
siguro suitable na age na gagamit sa kanya. More on the younger age. 40s, parang di na bagay. Pero depende pa rin naman kasi sa nagdadala, diba? Sa gumagamit. Pag naamoy mo siya, yung vibe niya talaga, parang bata talaga. Yung juvenile na, kung adjective yung juvenile for a scent, saktong-sakto dito. Damit na bagay dito, bagay siya sa casual, hindi siya bagay sa formal. Bagay siya sa casual, hindi siya bagay sa formal. Pwede bang gamitin na estudyante? Pwede naman, huwag lang sa school kasi ano siya pwede siya mag-induce ng headache sa mga classmates mo. Lalo kulob ang classroom, di ba? Kahit aircon yung classroom. Tsaka alam ko kasi yung way of thinking ng mga bata Siyempre, pag mas bata ka, parang mas pasikat ka pa. Malakas to, malakas na mag-spray ka na madami. So, imbis na siguro makakuha ka ng compliment. Siguro makakakuha ka ng compliment pa rin dun. Pero mas marami yung pangit na feedback na makukuha mo. Sabihin, sakit sa ulo, ganyan. Kahit in reality, mabango. Kaya lang, minsan less is more, diba? Depende sa scenarios. Kung gagamitin mo to sa school, isang spray, sapat na yun, palagay ko. Kung gagamitin mo naman sa office, siguro ganun din. Less is more. Hindi siya bagay sa maliit na space Saka nagtatawag nga siya ng attention, nagbo-broadcast nga siya na nandun ka na. So, hindi siya bagay sa taong mahiyain kasi. Papasok ka pa lang ng office ko at isuot mo. Ay, nandiyan na si alam na kagad nila na nandun ka. Baka kahit umuwi ka na, andyan pa pala si ganyan. Kasi nandun pa yung amoy mo. Kumakapit sobra. Yung tipong spray ka, diba? Tas siguro, beso or yung yakap na ganyan. Kakapit dun sa damit ng binesuhan mo or niyakapan. Ganun yung niya. Ganun siya kalakas. Sobra. Yun. Meron pa ba ako nakalimutan? Mall price niya, hindi na yata ito ganun kamahal ngayon. 125 ml. Siguro less than 7,000. 125 ml. Mall price more or less ganung presyo. I-recommend ko bang bilhin nyo to? Maraming excellent na alternatives. And yung dalawa nga dun, Rams Silver, saka yung Afnan 9PM. Ngayon, kung issue yung budget, okay na yung dalawa na yun. Hindi na yun masama. Pero kung hindi issue sa'yo yung budget, tapos after ka talaga dun sa experience, go for it. YOLO. Iba pa rin talaga kahit malapit na yun. Iba pa rin talaga. May mga local inspired by perfumes. May mga naamoy din naman akong iba. Ang galing na rin nilang gumaya ng scent neto. Pero yung performance malayo. Tapos yung complexity ng scent. Kasi from initial, tapos nagka-transition pa mid pa dry down. Galing galing nung pagkaka-formulate sa kanya. Yun yung hindi nila makuha. Nakukuha nila yung isa. Yung halimbawa, initial spray kuha nila. Pero yung mid to dry down, wala pa ako naamoy na ganun. Siguro Ram Silver tsaka 9PM lang talaga. Yung pwede kong masabi na malapit. Scent profile 9PM, grabe yung performance, diba? So, saka kaya ako nasasabing ang complex niya. Matamis na pabango. Yung vanilla, mas common to sa mga pabangong leaning towards feminine. Pero dito nagawa nila na alam mong lalaki may suot. Although, ganitong scent profile, naniniwala ako na may mga babae ring magsusuot ng ganito kahit minamarket ito for men. So, yun lang. Kung nagustuhan nyo yung video, kung may comment kayo,
ano yung paborito nyong alternative, lagay nyo sa baba kasi makakatulong yun sa ibang mga frog heads na nagtitipid na mas mababa yung budget. So, lagay nyo yung opinion nyo, ano yung better alternative na ito. Pa-like, tsaka pa-subscribe. Thank you.